Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man panig ng mundo, sa Pilipinas man, mula Apari hanggang Hulo, Muslim ka man o Kristiyano, tayo ay Pilipino. Ang ating pong topic ngayon ay tracing our roots. Saan nga ba nagsimula ang buhay ng mga Pilipino? Saan nagmula ang Pilipinas? Saan ito matatagpuan? At sino ang founding father ng Pilipinas? So, ang topic pong ito ay ginagawa rin ng ilang mga batikang historian ng Pilipinas, katulad halimbawa ni Dr. Ambet Ocampo. At nagkakaroon sila ng series of webinar na ng kasaysayan patungkol sa ano ba ang Pilipino? Sino ba ang Pilipino? Sino ang kanilang mga ninuno? Okay, bago tayo sakupin ng Kastila. Okay? Sabi niya ay this is an observance of the 2021 Year of Filipino Pre-Colonial Ancestors. So bago tayo masakop ng Kastila, sino nga ba ang mga ninuno ng Pilipino? Okay. So sabi dito, itong si Dr. Ambet Ocampo ay magdidiscuss o magpapahayag kung paano ni Rizal itinuro sa atin upang makita ang ating mga sarili sa ating sariling kasaysayan. So, ito ay pinamumunuan din ng Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines, at ng National Historical Commission of the Philippines. Para sa pagkakaalam ng lahat, ang National Historical Commission of the Philippines ay hawak ng presidente ng Pilipinas. Kaya nararapat na ang ating ihahalal bilang presidente o pinuno ng mga Pilipino ay marunong alam ang pinagmulan ng mga Pilipino at alam ang pinagmulan ng Pilipinas at sinong lumikha sa buhay ng bawat Pilipino. So dapat alam ng isang presidente na inihahalal ng mga Pilipino kung ano ang kasaysayan ng bansang Pilipinas. At yan din po ang ating magiging topic sa araw na ito. Okay, sa ating kasaysayan dito sa Pilipinas, marami ang mga Chinese na may roots sa Fujian province na gumagawa ng kasaysayan para sa kanilang ancestry. Isang halimbawa ay itong si Marcos. Si Marcos, ayon sa kanya, ay siya raw ay apo ni Limahong. Okay. So, sino ba si Limahong? Okay. Si Limahong ay isang pirata diyan sa sinasabi nilang South China Sea na tinatawag naman ni Dr. C. Rizal na Sea of the Orient.
At itong si Limahong ay sumalakay noong 1574 dyan sa area ng Parañaque, ano? Dito. Si Limahong ay galing diyan sa southwest of Fujian, no? So dito yung Fujian, dito naman yung Guangdong, ano? Diyan galing si Limahong sa Raoping, ano? At siya ay umatake dito sa bahagi ng Manila o Parañaque o dyan sa areang yan, no? Dahil hindi siya nagtagumpay sa pag-atake sa Pilipinas, siya ay nanirahan dito sa may parting Ilocos. Okay? At nagkaroon siya diyan ng teritoryo na sinasabing nangungulikta ng tax itong lolo ni Marcos. At ginawa daw alipin ang mga taga-Pangasinan. So yan po ang kasaysayan. So maraming namatay ng mga Pilipino at lumaban kay Limahong diyan sa Parañaque. At yan ay ang grupo ni Don Gallo, ano? So hindi na natin gaanong itatapik yan sapagkat mahabang ating tatalakayin. Pero yan ang kasaysayan ni Marcos, no? At si Marcos, ang kanyang lolo ay ibinitin diyan sa punong kahoy dahil sa pakikipag-collaborate sa mga Hapon, ano? So ganun ang nangyari. So sa madalit sabi ay ang pagsalakay ni Limahong ay walang ibang layon kung hindi manakop at pumatay, no? So at yan ay nangyari noong 1574, no? Bago ipanganak si Dr. Rizal noong 1861. So nababalitaan na ni Dr. Rizal ang pagpatay sa mga Pilipino ng mga ancestors or youth of China. So ganon. At itong mga Marcos na ito ang pasimuno dyan din sa paggagawa ng sinasabing mga Chinese Garden at pakikipag-collaborate dyan sa Chinese Chamber of Commerce, no? Kaya natin binabanggit na Chinese Chamber of Commerce kasi sila ang nagnakaw ng kasaysayan ni Dr. Rizal na kasaysayan ng ating bansa. Napakahalaga ng kasaysayan ni Dr. Rizal kaya ito ay kanilang ninakaw at dinala dyan sa Fujian Province of China sa pag-aakalang kanilang mauuto ang mga Pilipino at sa pag-aakalang kanilang malilinlang ang buong mundo. Okay? So, matatandaan noong 1986 na nagkaroon ng labanan ang kapwa apo ng China, ang apo ni Limahong at ang mga apo naman ni Kiyenan, no? So, ang mga kamag-anak ni Kiyenan ay itong mga Ku family. Sino ba ang mga Ku family? Ang Ku family ay itong si Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino ay co-founder ng PDP Laban ni Rodrigo Roa Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte ay ipromote ni Cory Aquino noong 1987 diyan sa Davao bilang UIC Vice Mayor at si Rodrigo Duterte ang nagtayo ng pinakamalaking Chinatown sa buong Asia. Okay? At tinawag ni Duterte na ang Chinatown sa Davao ay heritage, no, ng kanilang mga ancestors. So ganon tayo nililinlang. Okay? At ito naman si General Yefe ay
kaibigan naman ni Cory Aquino. Okay? Kaibigan ni Cory Aquino itong si General Yepe. Ayan. Okay, at si General Yepe ay may sariling monumento diyan sa bayan ng Tiaong, Quezon. Si General Yepe ay galing sa Xiamen, Fujian Province of China, at kababayan din ni Duterte. Okay? Si General Yepe ay isang People's Liberation Army general na ipinanganak dyan sa Tayabas, Quezon, at nang siya ay mag-aral ay bumalik sa China at nanirahan sa Xiamen. At mula doon ay naging gobernador siya ng Fujian Province sa Xiamen. Walang pinagkaiba kay Duterte, kay Xi Jinping, na si Xi Jinping ay naging gobernador din ng Province of Fujian diyan sa Xiamen. Okay. Si Ninoy Aquino may sariling monumento rin na halos kaparehas din ni General Yepe. Si General Yepe ay bautismado sa pangalang Sixto Mercado Junco, at ayon sa mga Chinese witchcraft historian, si General Yepe ay pinsan buo ni Dr. Jose Rizal y Mercado Rialonda dahil sa pangalang Rialonda o apelyidong Rialonda. At ito namang si Jesse Robredo ay taga Xinjiang, ang kanyang ancestors dyan sa province of Fujian, at mayroon na rin siyang sariling monumento dyan sa Naga City at may sariling museum. Siya ay nagmula din dyan sa province of Fujian at malapit din dyan sa Xiongqi Village na pinagmula naman daw ni Dr. Jose Rizal, ng ancestors ni Dr. Jose Rizal, na si Kiyenan or si Domingo Lam Ku, no? So, ang Ku or Su ay iisa lang ang dahilan, ang kanilang pangalan, no? Lam Ku, okay, Lam Su. So, mga pangalan ng mga Inchik ay magkakamag-anak, no, diyan sa Fujian Province, at sila nga daw ang founding father ng Pilipinas, yung kanilang mga ancestors. At ito namang anak ni Duterte na si Sara ay ginawa naman niya na sister city ng Davao ang naning Xinjiang at ang Xiamen. Sa Xiamen, diyan nagmula ang mga Aquino, diyan sa Hongyan Village, at diyan din nagmula si Kiyenan nung maglayag siya patungo sa Pilipinas galing diyan sa Xinjiang City or Shanggukon Village na tinatawag din Xiongqi Village. So, ang kasaysayan ng kanilang mga ancestry ang itinatatag nila sa Pilipinas, at nagkakaroon sila ng kanya-kanyang version ng paggawa ng kasaysayan ng Fujian ancestry at Guangdong ancestry dito sa Pilipinas. So, pwede bang maging ebidensya ng mga Inchik o ng China na ang Pilipinas ay province of Fujian ancestry dahil sa monumento ng mga apo ng China? Sa madalit sabi, ang ipinakikitang ito ng mga Chinese ay pagpapahayag sa buong mundo na sila ay nagiging martir o pinapatay o namamatay o nakikipaglaban upang ang Pilipinas ay ipagtanggol laban sa ibang bansa sa paniniwalang ang kanilang bangkay at mga monumento ay
isang pagpapatunay ng kanilang pagmamahal sa Pilipinas sapagkat ang Pilipinas ay bayan ng province of Fujian ancestry of China. Okay? Si Cory Aquino ay nagkaroon din ng sariling monumento at hawak-hawak niya ang isang aklat at yan ay ang sinasabing siya daw ang Mother of Constitution. Totoo ba na siya ay Mother of Constitution? O yan ay isang pandilin lang ng mga Ku family? So yan po ang ating tatalakayin. Marami tayong tatalakayin sa araw na ito dahil ang EDSA People's Revolution noong 1987 ay isang sekretong operasyon ng Communist Party of China na pinamumunuan ng PDP laban. At hayag po ang galawang komunista sa panahon ni Duterte, no? Dahil si Duterte ay isa ring apo ng China na tulad ni General Yepe na ipinanganak dito sa Pilipinas. Okay? Ayon kay Xi Jinping, ang bawat ipinanganak dito sa Pilipinas na inchik na tulad ni General Yepe ay walang ibang pangarap kung hindi ipakipaglaban ang pagtatatag ng Pilipinas bilang New China. So ano ang dahilan kung bakit pinipilit ng China o ng pinuno ng mga inchik na si Xi Jinping na dapat ipakipaglaban ng bawat ipinanganganak na inchik ang Pilipinas bilang New China? Ang katiwiran ng mainland China o ng Communist Party of China o ng People's Liberation Army kaya daw kailangang ang Pilipinas ay maging New China dahil ang founding father daw ng Pilipinas ay ang Fujian ancestors of the province of China. So maliwanag na dahilan daw sa ang Pilipinas ay itinatag ng mga ancestors ng province of Fujian, China. Ito raw ang dahilan kung bakit kinakailangan ang Pilipinas ay maging bahagi ng sovereignty ng China. Okay, yan po ang maliwanag na sinasabi ng presidente ng mga komunista. At ayon pa kay Xi Jinping, ang mga pangalan daw ng mga ancestors o province of Fujian at ang mga pangalan ng lahat ng mga ipinanganak na inchik tulad halimbawa ni General Yepe, okay, ay kinakailangang ipagmayabang, ipagbataas, ikalugod at dapat alalahanin, no? Proud names to remember. These are proud names to remember, no? Dapat daw hangaan, no? Itanyag, no, ang mga pangalan at sila ay alalahanin. Okay, so sa madalit sabi, si General Yepe at ang mga ancestors ng province of Fujian ay tulad ni Dr. Jose Rizal na national hero ng China sa Pilipinas.
So, ganyan tayo nililinlang ng mga inchik. Sa totoo bang national hero ng China sa Pilipinas si General Yefe at ang pinsan niyang si Dr. Jose Rizal? Pinsan nga ba ni Dr. Jose Rizal si General Yefe? At totoo nga ba na ang pinaglaban ni Dr. Jose Rizal ay ang pagtatatag ng Pilipinas bilang New China? Yan po ay kabilang sa ating tatalakayin. So, ayon kay Xi Jinping, yang kasaysayan na yan ng kanilang ancestors, ang shared history ng China at ng Pilipinas. At yan ay pinahayag sa buong mundo at sa Pilipinas noong November 19, 2018 diyan sa Malacaynang Palace. Diyan sa Malacaynang Palace, inuukit sa ating mga puso ang piking kasaysayan ng Fujian ancestry. At patutunayan natin na piki ang lahat ng mga sinabing yan ni Duterte ng China at ng Chinese Chamber of Commerce at ng ancestors of Chinese witchcraft historians. So, pagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay sa ating magandang kasaysayan. Okay. So, sa mga katuwid ay ganito ang nangyayari. Lahat ng mga sinabi ng inchik, pag pinagsama-sama natin at pinagdugtong-dugtong natin ang kanilang mga pahayag, ay ito ang totoong nangyayari. Okay. So, ipapaliwanag natin ano nga ba ang kasaysayan ng Pilipinas ayon sa ating gobyerno. Okay. Dahil ang gobyerno, ang Malacaynang Palace mismo, ang pasimuno ng mga pekeng history ng Pilipinas. Okay. Halimbawa ay sa pagpili ng paghahayag o pagpoproklama ng national hero ng Pilipinas at mga batas ng honor sa Pilipino historical figure. Meron nga bang Pilipino historical figure sa Pilipinas? Meron nga bang dapat igalang o bigyang parangal na Pilipino na naging makasaysayang tao dito sa Pilipinas? Meron bang taong Pilipino sa Pilipinas na dapat bigyan ng parangal para sa kasaysayan ng Pilipinas? So, yan po ang kanilang problema diyan sa Malacaynang Palace, no? Sabi ng Malacaynang Palace o ng .gov.ph, sila pong may hawak ng National Historical Commission, sabi nila ay wala raw batas, wala daw kautusan, no? Wala daw proklamasyon at wala daw ipinatutupad o ibinibigay o opisyal na ibinibigay para magproklama sa kahit sinong Pilipino na naging makasaysayang anak ng Pilipinas. So, wala daw anak ang Pilipinas na kahit sinong Pilipino na naging makasaysayan dito sa
rehiyon ng araw. Sa mga katuwid ay si Jose Rizal ay hindi national hero ng Pilipinas. Yun ang ibig sabihin nila. Okay? So, bakit hindi nila maiproklama si Dr. Jose Rizal na national hero? Okay, yun ang ibig sabihin nila. Hindi nila maiproklama si Dr. Jose Rizal bilang national hero ng Pilipinas dahil namomroblema sila sa Chinese ancestry of Fujian province. So, ano nga ba ang gusto nilang piliin? National hero ng China sa Pilipinas o national hero ng Pilipinas lamang? So, yun po ang kanilang problema. Dahil merong nagkiklaim ng kasaysayan ni Dr. Jose Rizal from the province of Fujian, China. Okay. So, totoo nga ba ang kasaysayan ng mga Inchik sa Pilipinas? O yan ay guni-guni lamang ng mga Inchik na gusto nilang ipatupad ang kasaysayan ng kanilang lahi. Okay? So, yan po ang laman ng mga balita dyan sa ating gobyerno, sa Wikipedia, sa mga media outlet, sa mga television, na ang Pilipinas ay walang opisyal na national hero. So, bakit walang opisyal na national hero ang Pilipinas? Bakit pinagtatalunan lagi ng mga media na wala daw Pilipinong historical figure dito sa Pilipinas na naging national hero? Bakit hanggang ngayon ay hindi nila alam? Sino nga ba yung mga medyang yan? So, yung mga media niyan ay mga bayaran ng mga Fujian ancestry of China. Dahil gumagawa sila ng kasaysayan upang lituhin ang buong mundo. Pero ipapatunayan natin na tayong mga Pilipino ay hindi nalilito sa ating kasaysayang hindi pwedeng palitan ng dugo ng Inchik. Okay, wawasakin natin ang bunganga at kaisipan ng mga sinungaling na Chikwa. Okay, so ayon kay Duterte, ang dictator na si Marcos ay isang bayani. Pero ang tanong, bakit hindi nila ma-declare si Dr. Jose Rizal na bayani, pero si Marcos ay bayani? Okay, so maraming sinasabi niya at sinabi rin niya na si Aquino ay isa ring bayani. So yan ay sinabi niya dahil syempre co-founder niya ng PDP Laban si Aquino. Kaya sinasabi ni Duterte na national hero din ng Pilipinas itong si Aquino. So, ang naging topic ay tungkol sa heroism. So, dapat natin malaman ano ba ang pinaglaban ni Dr. Jose Rizal. Ang heroism niya, ang bansa niya, ang Chinese ancestry, ang province of Fujian. Sino nga ba ang inidolo ni Dr. Jose Rizal? At yan po ay ating ipapahayag. Okay. So, balik po tayo doon sa sinasabing tracing our roots na pinapahayag din ni Dr. Ambet Ocampo. So, paano natin matitrace o malulocate ang pinagmulan ng dugo ng Pilipino? So, okay, lahat pong yan ay hindi natin pwedeng
sabihin na tayo ang ating mismong witness, no? May nagsalita ng mga bagay na yan kung saan nagmula ang Pilipino at saan matatagpuan ang Pilipino. At walang iba na nagsabi at nagpatunay ng mga bagay na yan kundi mismong si Dr. Jose Rizal. Sinabi ni Dr. Jose Rizal kung nasaan ang Pilipinas, saan matatagpuan ang Pilipino. Ayon kay Dr. Jose Rizal, siya ay nagpaalam sa kanyang minamahal na bansa. Okay. So, merong bansa si Dr. Jose Rizal. At ayon kay Dr. Jose Rizal, ang bansa niya ay tulad sa isang perlas. At hindi lamang tulad sa isang perlas, kundi tulad din ito sa isang Eden. Okay. O nawawalang paraiso ng Diyos. Okay, ang Eden po ay paraiso ng Diyos, no? So, sa madalit sabi, ipinahihiwatig ni Dr. Jose Rizal, in short explanation, kaya tinawag niyang Eden ang Pilipinas, ay Diyos ang lumikha ng ating bansa. Okay? So, si Dr. Jose Rizal ay napakatalino at napakalawak ng kanyang unawa. Okay? Sinasabi niyan, ang bansa niya ay hindi matatagpuan sa dugo ng inchik, kung hindi ay sa karagatan. Okay? At yung karagatan daw na yan ay matatagpuan sa silangan. Okay? At yung silangan, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ay matatagpuan mo sa rehiyon ng araw. So, maliwanag na kompleto ang foundation ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay inilagay ng Diyos sa dagat. Yan ang ibig sabihin ng salitang Eden. At yung dagat ay nakalagay sa silangan. At yung silangan ay nasa rehiyon ng araw. So, paano natin may papaliwanag ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa isang realidad? Okay. So, atin pong ipapaliwanag sa inyo kung ano ang rehiyon ng araw. Okay. Papaliwanag po natin ngayon kung alin ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na rehiyon ng araw. So, makikita ang ating planeta na nasa rehiyon ng araw. At nakikita natin diyan na nandyan yung sinasabing silangan, kanluran, timog at hilaga. So, nakikita nyo po ay rehiyon ng araw o yung sinasabing solar system. Ipinahihiwatag ni Dr. Jose Rizal o ipinaalam ni Dr. Jose Rizal sa mga Pilipino na ang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw. Yan po ang rehiyon ng araw. At yan ang makikita sa Milky Way Galaxy.
At ang Milky Way Galaxy ay nasa kalangitan. Alam natin na ang kalangitan ay nilalang hindi ng Fujian ancestry, kundi ng Diyos. Diyos ang lumalang sa pundasyon ng kinaroroonan ng Pilipinas. At hindi lamang kinaroroonan ng Pilipinas, kundi kinaroroonan ng lahat ng tao na nasa rehiyon ng araw. Yan po ang ipinahihiwatig at ipinaliliwanag ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Wala pong rehiyon ng araw o region of the sun na pwedeng tawagin na root origin ng province of Fujian. Okay? Ang sinasabi ni Dr. Rizal ay location ng Pilipinas sa kalangitan at hindi location ng Pilipinas sa loob ng Chinese village. Yun po ang ibig sabihin ni Dr. Rizal. Hindi nyo pwedeng tabunan ang kasaysayan ng Pilipinas ng history ng travel ng blood of ancestry ng Fujian Chinese. Dahil hindi tungkol sa travel ng Fujian ancestry ang sinasabi ni Dr. Rizal, kundi ang sinasabing travel ng bansang Pilipinas sa rehiyon ng araw. Okay? So, yan po ang ipinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal. Na ang Pilipinas ay hindi mo matatagpuan sa dugo ng inchik kung hindi sa rehiyon ng araw. So, ang rehiyon ng araw ay ang sinasabing orbital path of our planet around the sun 365 days a year, 12 months a year, okay? So, December, nandyan ang daigdig. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Okay. So, yan po ang movement ng ating planeta around the sun. Na ibig sabihin ni Dr. Rizal, kung ang Pilipinas ay kung ang ating planeta ay nasa rehiyon ng araw, okay, ibabalik natin. So, paliwanag lang natin kung ano ang ibig sabihin ng rehiyon ng araw. So, ang rehiyon ng araw ay ating naipahiwatig na ang rehiyon ng araw na kinaroroon ng Pilipinas sa daigdig, no, ay nasa silangan. Okay. So, yang ang silangan na tinatamaan ng araw. Okay. Ayan. From the center of the sun, dumadaloy ang liwanag ng araw patungo sa surface ng daigdig. At mula diyan ay meron tayong tinatawag na prime meridian at sa kabila ay anti-meridian. Yan, buong 180 degrees. Yan ang tinatawag ni Dr. Rizal na Orient. O sinasabing East. Nandyan daw yung dagat. At sa loob ng dagat dyan sa silangan o sa Orient, matatagpuan ang Pilipinas.
Ganyang katotoo ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. So, hindi yan tungkol sa travel history ng Chinese ancestry from northwest of the Philippines going to the southeast of China. So, hindi ganon, no? Hindi pwedeng yun ang sinasabi ni Dr. Rizal, kasaysayan ng mga pirata o ng Chinese ancestry, no? Kasaysayan ng isang bansa na nasa rehiyon ng araw, na ang bansang yan ay nagmo-move, no, around the region of the sun 365 days a year, 12 months a year, 7 times a week, 24/7 or 24 hours every week. So, ganun po yan, 24/7, no? Every day, 7 times a week. 7 days a week, no? So, ganun po ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, ano? So, nagmo-move ang Pilipinas sa rehiyon ng araw at naglalakbay sa panahon sa itaas, sa kaitaasan ng kalangitan ng Milky Way Galaxy, no? So, yun po ang ibig sabihin ng ating pambansang bayani. So, maliwanag na tungkol sa rehiyon ng araw at hindi tungkol sa Chinese village ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, hindi pwedeng kasaysayan ng Inchik ang sinasabi ng ating pambansang bayani, kundi kasaysayan ng ating planeta at ng Pilipinas. Kung paano ito nagmo-move diyan sa rehiyon ng araw. So, okay. So, ating iikutin kung paano ang ating araw ay umiikot diyan sa rehiyon ng araw na walang intervention ng kahit sinong inchik, ano? So, yan ang sinasabi natin, ulitin natin, ito ay Eastern Hemisphere. Yang maliwanag na yan na nakikita natin ay Eastern Hemisphere. Ang kabila ay, hindi bilog, So, yung madilim ay Western Hemisphere, no? So, Western, ito ay Eastern Hemisphere ng ating planeta. At yung Eastern Hemisphere, yun yung sinasabing Orient, no? So, ang ating bansa ayon kay Dr. Jose Rizal ay nasa karagatan, sa silangan. Hindi karagatan ng China na nasa silangan, kundi karagatan na nasa silangan. So, ang ibig sabihin ng silangan ay east, from the prime meridian to the anti-meridian. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? At then, iikot na naman yung ating planeta at yung west naman nangaharap sa araw. So, nagkakaroon ng day and night ang Pilipinas. Yun ang sinasabing east. Nagkakaroon ng day and night dahil sa pag-ikot ng daigdig. So, paano sasabihin mo na tungkol sa lahi o dugo ng Inchik ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, o tungkol sa lahi nila Aquino, Duterte, Robredo, Bongo, at Lito Lapid, at General Yepe, Limahong ang kasaysayan ng Pilipinas. Walang patak ng dugo ng Inchik na matitrace kay Dr. Jose Rizal. At yan ay ating ipapaliwanag kung bakit hindi si Dr. Jose Rizal nagsasalita ng kasaysayan ng mga Inchik. Dahil ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang bansa ko ay nasa Orient. Saan sa Orient? Nasa karagatan. Nasaan yung karagatan? Nasa silangan. Nasaan yung silangan? Nasa rehiyon ng araw. Nasaan yung rehiyon ng araw? Ang rehiyon ng araw ay ang
planetary movement ng ating bansa around the sun. Yan ang ibig sabihin yan. So, 12 buwan nagsa-cycle ang Pilipinas diyan sa rehiyon ng araw. So, hindi mo pwede sabihin na yung Pilipinas nagsa-cycle sa dugo ng inchik. No? So, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Okay? So, December, di ba? Yan ang ibig sabihin ni Dr. Rosie Rizal. Nasa rehiyon ng araw, 12 months a year ang Pilipinas. Okay? At ang Pilipinas ay nasa karagatan. At ang karagatan ay nasa orient o nasa silangan. At ang silangan ay nasa rehiyon ng araw. Okay? So, yun po ang pinahihiwatig ni Dr. Jose Rizal. So, ang tanong ay nasa naman ang rehiyon ng araw kung magtatanong ang mga inchik. Okay, kasi pinaliliwanag natin dito na ang rehiyon ng araw ay ang area na kung saan ay umiikot ang Pilipinas kasama ng planetary movement ng Earth. Okay, ng ating planeta. Okay. So, kasi baka naman sabihin ng mga inchik na hindi natin alam yung planetary movement. Ano? So, kasi pinaliwanag natin na ang Pilipinas, okay, laki-lakihan natin, ay makikita sa rehiyon ng araw rehiyon ng araw ay ang pagtama ng sinag ng liwanag ng star ng solar system natin sa planetang daigdig. Okay? So, yun ang pagtama niya. Okay? So, every month tinatamaan siya, every day tinatamaan siya, every hour tinatamaan siya ng liwanag ng araw. Okay? Diyan sa kanyang orbital path. At yung liwanag na tumatama diyan sa planet Earth, no? Yung kalahati ng daigdig, 180 degrees from the prime meridian to anti-meridian, ay tinatawag na orient. Okay? Silangan. At ito naman ay kanluran. No? Orient or silangan. Okay? O yung tinatawag nating west. So, yan ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal. Mayroon daw sa west or sa silangan or sa orient na karagatan. Okay? So, sa kanluran may karagatan din. Pero sinabi ni Dr. Rosie Rizal na sa karagatan yung kanyang bansa sa rehiyon ng araw. So, ngayon, ang tanong ng mga inchik, nasaan ang rehiyon ng araw? So, ang sagot natin, hindi mo makikita ang rehiyon ng araw sa Chinese ancestry. Hindi mo makikita sa dugo. Kahit yung dagat ng silangan, hindi mo makikita sa Chinese village. Okay? Makikita mo ang region of the sun sa kalangitan. Nasaan ang kalangitan? So, yun ang tanong dyan. Diba? So, ipapaliwanag na naman natin. Okay? Ayan po ang kalangitan. Maraming stars, no? So, bilis-bilis na natin para makita ng mga inchik ang kalangitan. So, yung constellation ng stars, no? So, ayan po yung kalangitan na sinasabi ni Dr. Rosie Rizal. Okay? At yan yung dinidiscuss natin ngayon na nasa Milky Way Galaxy ang
planetang daigdig, at ang sinasabing Pilipinas ay nasa kalangitan, wala po sa Chinese village. So ibig sabihin, nasa Milky Way Galaxy ang rehiyon ng araw, at yung Milky Way Galaxy ay nasa kalangitan kasama ng ibang galaxies. There are billions of galaxies in heaven. And in heaven, among billions of galaxies, may isilang bansa si Dr. Jose Rizal dyan sa region of the sun. No? At yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na Pilipinas. No? At yan po ang ating tinatalakay dito at ipinapakita. Okay? Na hindi tungkol sa inchik ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, kung hindi tungkol lamang sa isang bansa. Okay? Hindi tungkol sa inchik, no? Hindi tungkol sa Pilipinas. Okay? Ang tanong ay bakit itong mga people's youth of China na Duterte family, Aquino family, Marcos family, ang pinagtatalunan nila lagi ay tungkol sa heroism. Marcos no hero, Marcos is hero, sabi naman ng isa. Sabi ni Duterte, pare-pares lang naman silang inchik na nagtatalo. No? So, para kay Xi Jinping, walang pagtatalo. Ang founding father ng Pilipinas ay hindi yung Diyos ng Pilipino, no? Kundi yung ancestors ng province of Fujian, no? So, iba ang pinapaliwanag ng inchik sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal, no? Sila magtatayo pa lang ng New China. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ay nasa kalangitan na, gawa ng Diyos sa simula pa. Yung langit, yung tubig, yung dagat, yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Kakaiba naman itong sinasabi ng inchik, puro na lamang kanila. So tama po ba na yung Pilipinas ay matatagpuan sa region of the sun, no? So maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na hindi mo pwedeng ilagay ang inchik sa rehiyon ng araw, kasama ng daigdig, kasama ng buwan, dahil ang rehiyon ng araw ay ipinapalawag niya na isang space, measurement of space, time, and distance, that move in heaven, na kung saan nandoon sa oras na yon ang ating bansa, mag-araw man, maggabi, ay nandoon ang ating bansa. Hindi pwedeng yung inchik, yun ang kinalalagyan ng ating bansa. Yung inchik, yun ang kinalalagyan ng araw. Yung inchik, yun ang kinalalagyan ng rehiyon ng araw. Yung inchik, yun ang kinalalagyan ng dagat. Yung inchik, yun ang kinalalagyan ng bansa natin. So, iba ang rehiyon ng araw. Hindi mo pwedeng i-reverse ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, no? So, ito ba nga inchik na ito, hindi pwedeng gumawa ng kasaysayan ng kanilang ancestor. Nakala nila pwede nilang dayain yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, na ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay gusto nilang ipaliwanag na travel history ng Chinese ancestry, So, sa madalit sabi, ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal ay ganito. Okay? So, iyan yung rehiyon ng araw. Okay. Ang rehiyon ng araw ay nababahagi sa dalawa.
Okay? Isang kanluran, isang silangan, o yung sinasabi natin na isang east, isang west. So, yung silangan, dahil itong topic natin, ito ang tinatawag na Orient. Okay? Orient Sea. So, ang Orient Sea ay pinagtagpong Indian Ocean at pinagtagpong Pacific Ocean. Yan ang sinasabing Sea of the Orient. Okay? Diyan nagtatagpo sa Pilipinas. Okay? Sabi ni Dr. Rosie Rizal, nasa rehiyon ng araw ang Pilipinas. So, matatawag mo bang rehiyon ng araw ang China? Hindi. Dahil sinasabi ni Dr. Rosie Rizal ay galing sa prime meridian hanggang anti-meridian. Yan ang sinasabing rehiyon ng araw. Okay? Sa rehiyon ng araw, sa planetang daigdig, ay may bansa ako doon na minamahal. Yun ay nasa dagat. Ano sasabihin mo na inchik yung nandiyan sa dagat, ibansa ang nasa dagat? So, hindi pwedeng travel history ng inchik na yung bansang Pilipinas naglakbay patungo sa dagat. Inchik lang ang naglakbay, dumating sa bansang Pilipinas. So, bakit dumating ang inchik sa Pilipinas? Sila ay dayuhan. Kasing dayuhan din sila noong kaibigan niyang dayuhan diyan sa line 4 paragraph 14. Kaya lang ang pagkakaiba sa inchik ay sila ay mamamatay tao, magnanakaw, oppressors, mga alipin, at manlilinlang. Kasi hindi pwedeng sinasabi ni Dr. Rizal, ang aking bansa ay nasa dagat pero ang ituturo mo ay China. Yung China wala naman sa dagat. Wala naman ang China sa silangan. Nasa ang China, kung nasa Pilipinas ka, nasa northwest. Diba? So, kung si doktor ang tatanungin, nasan ang China? Nasa northwest. Dito ang China. Sa bansa ba ni Rizal yan? Nasa dagat ba yan? Yan ba yung sinasabi ng si Rizal na bansa niya? At ito ay bayan niya. Wala naman sinasabi ng si Rizal, bayan ang Pilipinas, bansa ang Pilipinas. Okay? Kung ang China ay nasa northwest, ang pinagbabasihan ng inchik ay direction. Ito yung north and south. No? Ang direction ay angle yan ng north and south between east or west. Kaya kung ang Pilipinas, nandito ka sa Pilipinas, okay, nandito ka sa Pilipinas, okay, nandito ka, at hahanapin mo ay China, of course, hahanapin mo ang angle ng north and south. So, ang angle ng China from the north ay nasa west. Okay, nasa west. Kaya ang China ay nasa northwest. No? Nasa itaas siya sa kanluran. Samantalang sinasabi ni Jose Rizal ay hindi naman direction. Kung hindi fixed geography ng Pilipinas. Ang Pilipinas from the primary region, between primary region and anti-meridian, between 180 degrees of the line of equator, okay, matatagpo ang Pilipinas sa ibaba ng Tropic of Cancer at sa taas ng line of equator. Yun ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal. Ayan, ganyan.
Magsisimula ka ay sa prime meridian. Diyan mo matatagpuan ang Pilipinas sa rehiyon ng araw. So, walang sinabi dyan na matagpuan mo ang incheck sa rehiyon ng araw sa dagat. At yung incheck, hindi mo matatawag na perlas yung incheck. Okay. So, ganyan tayo niluloko ng incheck, no? So, yung sinasabi ng incheck ay hindi rehiyon ng araw, direction. Nasa northwest daw yung ninuno ni Dr. Jose Rizal. Wala naman sinasabi si Jose Rizal na meron siyang ninuno sa northwest. Ang mga parents niya ay nasa Silangan. Okay? Sa Silangan ay may dagat. No? At yung Silangan nasa rehiyon ng araw. Oh. Nasa rehiyon ng araw ba? Yung sinasabi ng mga incheck. Sabi na nasa Chinese village. Kaya paano pwedeng ipasok mo dyan yung rehiyon ng araw sa loob ng Chinese village? Diba? Okay, ang rehiyon ng araw ay malaki. Silangan na sinasabi niya. Okay, silangan ng araw. Yung silangan ng araw, may dagat. Oh. Sa dagat na yun, nandun Pilipinas. O paano sasabihin mo na yung silangan, yung dagat, yung Pilipinas, nasa loob ng Chinese village, doon sa northwest? Di ba, napakalaking kalokohan niya na nakakahiyaya mga inchik sa Pilipinas na nagtuturo ng kagaguhan o kabastusan o pangluloko, di ba? Sorry sa ating salita dahil talagang nakakangit-ngit, ano? Alam mo yung science, pero tuturuan mo ng kalokohan itong mga kapwa mo inchik dyan sa China. Magagalit siyempre ang mga inchik dahil pinalalabas mo na ang Pilipinas ay martyrdom place ng Fujian ancestry. Pinalalabas ng mga Aquino na pinatay sa Pilipinas at ang pumatay sa kanya ay terrorism, no? Military terrorism ang binibintang ni Aquino. Kaya daw siya namatay sa Pilipinas ay because of military terrorism. Samantalang maliwanag na sinasabi na sa Pilipinas ay walang mamamatay tao, walang oppressor, at walang slave. Hindi alipin ang mga Pilipino, at hindi alipin ang Diyos ng Pilipino. Nandyan yan sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal, no? So, naipapaliwanag natin ang sinasabing region of the sun, no? So, nakita natin na tinuturo dyan na yung ating sinasabi natin na okay, wait for a while, ha? Meron tayong counting i-correct. Okay, tuloy po tayo. So, ang pinaliliwanag ni Dr. Jose Rizal ay isang bansa na nasa planeta. At sa planeta ngayon ay merong orient or may silangan. Okay? So, ito ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Okay? Nandyan yung Pilipinas. Okay? So, sa daigdig. Okay? Sa rehiyon ng araw. So, napaliwanag natin na ang rehiyon ng araw ay yung tumatamang liwanag dyan sa silangan, no? Na kung saan dyan sa silangan ay mayroong karagatan. At ang tawag doon ay Sea of the Orient, no? SO, no? Dagat na nasa silangan, no? Sea of the Orient. So, hindi yan Sea of China, kundi or Blood of China, kundi Sea of the Orient. Nandyan daw ang Pilipinas. Okay? So, hindi pwedeng dayain ang kasaysayan ng Pilipinas. So, tingnan nga natin kung nandun ang Pilipinas sa silangan. O, di ba nandyan?
So, wala sinasabing nasa northwest. Okay. Wala sinasabi si Rizal na nasa northwest yung kanyang ancestors. Ayan, north. At nandito yung kanyang ancestors. Ay di, dito lang siya. Diyan lang nagsukat. Diyan nagsukat yung ancestors. Andito yung observer. Ito yung in-check. Yan. Si Kiyinan. Yung manggagat yung si Kiyinan. Diyan nagsukat. Nandito daw yung kanyang ancestors. Ay di hindi tumama sa dagat. Diba? Saan tumama siya? Ay sa China. Ay mali ang sukat ng inchik eh. Hindi yan pagsusukat ng silangan. Pag sinabing silangan, magsisimula ka sa araw. Dito yung araw. Ayan. Ang sinusukat mo ay araw. Hindi yung north ng planeta, yung araw. Yan. Sabi ni Dr. Rizal, let the burning sun evaporate the rains. Kasi nakaharap siya sa araw. Hindi siya nakaharap doon sa north at tinitingnan niya yung west. No? Ay di nakatalikod ka. Diba? Nakatalikod ka sa araw at tinitingnan mo ay China. Nasa northwest. Nagsukat ka doon sa tuktok ng daigdig. And then tiningnan mo yung China sa west. Pwede ba yun? Okay. So ang gustong in-check, pagdating niya, tumayo siya dito. Dito tumayo siya. Sabi niya, ang aking ancestor, ako ay apo ng China, ang aking ancestors ay nasa northwest. Okay. So ang pinagbasihan niya ay itong north, hindi yung araw. Okay, itong north ang pinagbasihan niya. And then sabi niya, nandun sa west yung lolo niya. Ang sinasabi naman Dr. Rizal ay mayroon akong bansa na nasa rehiyon ng araw. Okay. So ang rehiyon ng araw, unang-una magsisimula yan sa center of our solar system, hindi sa north ng daigdig. Diyan. Okay. Yan. Okay. So yung natatamaan ng araw na yan, nasa pag-iitan yan, sa dagat yan, nandun ang Pilipinas. Okay, si Rizal nagsimula siyang magsukat ay sa center of solar system, hindi sa center of the earth, sa north. Okay, maliwanag na. So, ito yung pinapaliwanag natin na region of the sun. Okay, nandyan yung sinasabing ating planeta. Nandun yung Pilipinas. Ayan, di ba? Yan, ang linaw-linaw. Wala naman sinasabing nandun yung inchik sa rehiyon ng araw. So yung rehiyon ng araw nasa silangan. Sa silangan may dagat, sa dagat may bansa, at yun ang Pilipinas. Okay, so ganun po yan. Hindi yung inchik, sabihin niya nasa China ang Pilipinas, o nasa China yung dagat, nasa China rin yung region of the sun. Aba ay sobrang gahaman na kayo. Paano ipapasok yung araw doon sa kusina ni Domingo Lamco, no? So ganyan kagago itong mga inchik paggumungan ng kasaysayan, no? Ganyan kagunggong, ano? Sila nag-uusap, natutuwa ka na sinasabi, pero puro kalokohan, no? Hypnotism ang tawag niyan. Akala nila ay masasakop na ng Pilipinas sa pamamagitan ng pandaraya o pangloloko, ano? So yan ang sinasabi ni Xi Jinping, no? Na lahat ng mga apo ng China na ipinanganak sa Pilipinas ay ang pinaglalaban nila ay upang ang Pilipinas ay maging New China. At yan ang dahilan na sinasabi sa ating ng ating National Historical Commission, ano, dahil na-infiltrate yan ng mga inchik.
Ang sinasabi ng mga Incheck ay wala daw na batas na nagbibigay ng ah, pagpaparangal sa kahit sinong Pilipino, na mga Pilipino ay mayroong kasaysayan dito sa Pilipinas. Yun ang sinasabi nila nito mga Incheck. So sa madalit sabi, yan ang diwa ng pagkamatay ni Aquino. Tinatanong niya ano daw ang kahalagahan ng kamatayan ng mga Pilipino. What the Filipino are worth dying for. Kaya ang tanong natin sa Chinese politicians na tulad ni Ninoy Aquino, what the Fujian are worth dying for? Namatay lamang siya sa pamamagitan ng paglaban niya kay Marcos. Naglagay na siya ng mga monumento dyan sa airport. Naglagay ng monumento kung saan-saan dyan. Yung mga pangalan nila inilagay sa kalsada, Cory Aquino Boulevard, Marcos Maharlika, Marcos Highway, Maharlika Highway. So, ang mga Indian gumagawa silang kasaysayan, kaya gusto nila magkaroon na maging politician sa Pilipinas para gumawa ng kasaysayan ng China for the founding of New China. At iba ang nagpapatutuo sa kanila. Kaya nga sabi ni Aquino, we have to legalize the communism. So paano malilegalize ang communism? Sabi niya, I sent a formula. Ipinadala daw niya kay Marcos. At siya daw ang nag-design ng formula na yon. Ang formula na ay, we have different approach, but they are united in one. Okay ba yan? So ibig sabihin, may kanya-kanya silang tricks. Pero, sila ay isa. So, ano ang ginawa ni Aquino? Unang-una. Okay? Sinira niya ang 1973 Constitution. Naglagay siya ng 1987. Sa preamble ng 1973, merong tayong bansa. At yung bansa na yun ay titulo ng Pilipinas or title ng Pilipinas na ang Pilipinas ay bansa at hindi bayan. So, ang bansa na ang Pilipinas ay nagkaroon ng independence hindi noong June 12, 1898, kundi July 4, 1946. Dahil ibinigay sa atin ng ating kaibigang Amerikano ang bansa natin mula sa Espanya. Okay? So, ganun po yan. At noong 1902 ay binabalangkas na napalayain ang mga Pilipino o ang Pilipinas na bigyan ng sariling bansa. At yan ay sa katauhan ni U.S. Representative Henry Allen Cooper, no? Napakabuti niyang kaibigan natin si Henry Allen Cooper, no? Napakahusay niya at siya ang tumayo in behalf of Dr. Jose Rizal dyan sa United States Congress, na ikinagagalit naman ng mga anak bayan ng province of Fujian, ancestors of Jose Maria Sison and General Yefe and Sixto Mercado Chongco at nitong ni si Keyinan, dahil inaangkin nila si Jose Rizal na apo ng China na pinatay dito sa bansang Pilipinas. So, ganyan din ang tricks ni Aquino, ano? Ang approach niya ay maging biktima kunwari ni Marcos, pero hindi naman sa Marcos ang kanyang pinagbibintangan, kung hindi ay military terrorism. So, ibig sabihin sa Pilipinas ay militar ang may kasalanan at pinapatay ang apo ng China. At yan ang tsure din ng People's Liberation Army General na si Jose Rizal ay apo ng China na pinatay sa Pilipinas. So, lahat ng mga namamatay na apo ng China ay isang questionable na hindi na-resolve. Pinalabas nila na palaisipan sa buong mundo ang pagkamatay ng mga Incheck. Katulad dito, Jesse Robredo nahulog sa helicopter. Ano? So, pinagbibintangan siyempre niyan, mag-iisip sino patay, baka sinabutahe. Ang isipin ng mga kabataan Incheck ay baka sinabutahin ng mga Pilipinong militare. Kasi ganyan din ang nangyari kay Aquino. Ganyan din ang nangyari kay Rizal.
So, in-encourage nila ang mga People's Liberation Army na lumaban actually sa Philippine military. Dahil pinalalabas ng mga Aquino na pinapatay ang mga apo ng China. Pinapatay ng mga Philippine military. So, ganyan din ang naging isip ni Xi Jinping. Dahil Xi Jinping ay kababayan ni Sixto Mercado Chongco o Kiyenan, sinasabi natin na People's Liberation Army General Yepe na kaibigan ni Cory Aquino. At si Duterte ay taga Xiamen din. So maliwanag ang mensahe ni Duterte na bawat pinanganganak na apo ng China dito sa Pilipinas, ang pinaglalaban hanggang kamatayan ay maging New China ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, ang founding father ay hindi Pilipino kundi isang Fujian Chinese na si Kiyenan. So yan po ang sinasabi natin na Secret Revolution or Secret Society of Emilio Aguinaldo. At yan ang dahilan kung bakit ayaw tawagin ni Emilio Aguinaldo na bansa ang Pilipinas ng ating Diyos, kundi bayan ng province of Fujian ancestry, dahil ang gusto nilang ilagay sa dagat o karagatan o Sea of the Orient ay lahi ng Inchik, hindi bansa ng Diyos o bansa ng Pilipino. At ito namang anak ni Duterte, mayor pa lang, ginagawa na diyang sister city ang Naning, sister city ang Xinjiang, at si sister city ang Xiamen ng Davao. Ay kung sister na pag naging presidente itong si Sara Duterte, no? At gawin niyang sister city lahat ng syudad sa buong China, ay di magkamag-anak nga ang Pilipinas at ang China. Ang bayan, ang Pilipinas, at ang China ay ang bansa. Ang bansa, ang bayan. Kaya sabi ng mga rallyista ni Juba Sison, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. So, ang gusto nilang mangyari, ang tao, kinakailangan sa Pilipinas, ay maniwala na ang Pilipino ay taga-bayan. So, ang tao ng Pilipinas ay mga taga-bayan o mga anak bayan. Yan tawag doon. Anak bayan ng province of Fujian ancestors. Ganun tayo niloloko nito mga secret society ni Emilio Aguinaldo. Kaya ang tanong dyan, what the Fujian are worth dying for? Dapat hindi nila itanong yan sa Pilipino, no? So ganyan tayo binubudol. At sa Pilipinas, ang mga sila yung sinasabing may dignidad, no? May dignidad sila. Okay, ang mga Pilipino ay tinanggalan nila ng dignidad, ano? So paano natin nasabi na tinatanggalan tayo ng dignidad, ano? Dahil sila mismo ang nagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas. So dito sa Pilipinas, ano, ang kasaysayan ng mga Inchik ang gusto nilang ilatag at hindi kasaysayan ng Pilipinas. So maliwanag na ang mga Pilipino sa Pilipinas ay walang dignidad, ano? At yan ay isinulat ng mga makakaliwa diyan sa Fort Bonifacio. Pagkatapos mailibing ni Marcos, iyan na ang nangyari sa libingan ng ating mga bayani. Tinanggalan nila ng dignidad ng kapanganakan ang mga Pilipinong nakalibing diyan sa libingan ng mga bayani. So, kung sino man nagsulat nito, hindi daw niya alam ang dignidad ng kapanganakan ng mga nakalibing na bayani diyan sa libingan ng mga sundalo na namatay para sa bansa. So, bakit ang tao na ito ay nagsasalita in behalf doon sa mga namatay, na dinideny niya na yung mga namatay walang dignidad sa Pilipinas. Ang kanilang pagkabuhay sa Pilipinas ay walang dignidad.
Marunong bang mag-isip yung nagsulat niyan na national hero ng Pilipinas, walang dignidad sa kapanganakan? Hindi ba yun ay pangluloko? Okay? So, mali yan, no? Dapat burahin yan. At yan ay kabilang sa operation na kung bakit sinasabi na ang may dignidad lang dito ay sila Aquino. Dahil ang sinasabi ng mga Aquino, yung mga nasa libingan ng mga bayani, walang mga dignidad. Sinong may dignidad? Ha? Eh di ba ay sila Aquino lang, dahil ang tawag nila doon sa mga military ng Pilipinas ay mga terorista. Okay? So, ganyan gumawa ng kasaysayan ang mga Pujian. Ang tawag nila sa ating military ay terorista. So, minamindset nila na pinapatay sila ng mga military. Okay? Pinatay siya na walang hustisya. At pagkatapos ng mapatay siya na walang hustisya, sabay isiniris siya kay Dr. Jose Rizal. So, anong kanalaman ni Aquino na isang Chinese politicians para isiris niya yung sarili kay Dr. Jose Rizal? Si Dr. Jose Rizal, inialay ang kanyang buhay para sa bansa. Si Aquino, inialay ang kanyang bangkay kay Dr. Jose Rizal. So, wala naman sinasabi si Dr. Jose Rizal na lumapit kayo mga inchik, tumira kayo sa Pilipinas kasama si General Yepe at ialay nyo ang inyong buhay kay Dr. Jose Rizal. So, hindi pwedeng baliktarin ang kasaysayan ng Pilipinas na ialay ni Jose Rizal yung kanyang bansa sa Pujian ancestors. At si Aquino, ialay niya yung bangkay niya kay Dr. Jose Rizal. At si Duterte ay ilibing sa libingan ng mga bayani bilang taong walang dignidad. Sa Pilipinas, dapat ang nililibing diyan ay may mga dignidad. Alam yung kapanganakan nila sa rehiyon ng araw. Kung di nila alam ang kapanganakan nila, no? Dapat hindi sila nararapat ilibing diyan. So, meaning na kung hindi ka Pilipino, wala kang karapatang ilibing diyan. Lahat ng Pilipinong walang historical figure o yung mga ang inililibing diyan ay mga Pilipino lamang na dapat na nagmamahal sa Pilipinas, yung hindi pumatay ng Pilipino, ng kapwa niya Pilipino. So, ilang taong pinatay ni Marcos dahil kabilang siya sa hukbalahap. Ayan mga manglilinlang, no? Nilegalize ni Aquino ang hukbalahap. Walang pinagkaiba kay Aquino, nilegalize niya yung mga komunista dahil PDP laban ang founder ng lumalabas sa founder ng CPP, NP, NDF. At ngayon si Duterte, binura naman niya yung CPP, NP, NDF, pero nag-integrate naman siya sa People's Liberation Army General Yepe. So, ganyan tayo nililinlang, no? Mayroong mga layers of deception. Okay? At laging ipinadadama ng mga inchik o mga Chinese root na silang biktima sa Pilipinas, silang mga apo ng China ang biktima sa Pilipinas. At dahil yan ay dahil sa military terrorism. So, pinagbibintangan nila na terorista ang mga Pilipino, kaya walang dignidad ang mga nakalibing dyan sa libingan ng mga bayani. Sa madalit sabi, in the future time, ang mga kabataan makabayan from the province of Fujian, China, yan ang sinulat ng ating mga ancestors. Wala daw dignidad ang mga nakalibing doon, kahit ang kanilang kapanganakan. So, later on, ididemolis ng mga inchik yan. Yung libingan ng mga bayani. Ganyang kagarapal, ganyang kawalang hiya ang mga inchik. Yang mga tauhan ni Joe Masison na teacher ni Duterte, na guro ng isang inchik na mandilinlang.
So, ganyan tayo niloloko sa Pilipinas. So, hindi tayo maluloko. Kaya tayo nagsasalita dito. Dahil yung mga kalukuhan ng mga inchik, hindi yan papasa doon sa sinulat ni Dr. Jose Rizal. So, sino mang tumayo sa Peking history ng China, yan ay traidor. Okay? Bakit natin nasabi na traidor ang lahat ng gumagawa ng Peking history ni Dr. Jose Rizal? Dahil si Dr. Jose Rizal, hindi siya nag-alay ng buhay sa Chinese ancestry. Nag-alay siya ng buhay ay sa bansang Pilipinas. So, karamihan sa mga politicians natin ay napakabubo sa pagbabasa ng kasaysayan. Kaya sila ay bubo dahil ang gusto nila, sila na yung nanluloko. Sila pa yung, ang feeling nila, sila yung naapi sa Pilipinas. Pinalalabas nila sa buong mundo na sila yung inaapi ng Pilipino at sinasaktan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. So, hindi yan ang pananaw ng tunay na Dr. Jose Rizal. Ang totoong Dr. Jose Rizal ay yung buhay niya, ang kanyang isinuko. At yung buhay niya, ang kanyang ibinigay. Okay? Saan ni Dr. Jose Rizal isinuko ang kanyang buhay? Saan ni Dr. Jose Rizal ibinigay ang kanyang buhay? Diba? Walang iba kung hindi ibinigay niya ang kanyang buhay sa Pilipinas. Hindi pwedeng baliktarin yan. Sinurrender niya yung buhay sa Pilipinas. Okay? Wala siyang bangkay ng kanyang kamag-anak na inilagay sa Pilipinas. Sinurrender o sinuko, ibinigay sa Pilipinas. Insulto kay Dr. Jose Rizal ang magbigay ng patay sa Pilipinas o magbigay ka ng monumento sa Pilipinas para gawing ebidensya na sovereignty ng ancestors mo ang Pilipinas. Ang ibinigay ni Dr. Jose Rizal sa Pilipino ay buhay niya. Ang ibinigay niya, ang isinurrender niya sa Pilipinas ay buhay niya. Hindi patay na inchik, hindi bangkay ng Chinese politicians, hindi bangkay ng manloloko, hindi bangkay ng People's Liberation Army. Buhay niya. Okay? So, sa madalit sabi, dapat malinawan ng Pilipino na si Dr. Jose Rizal, hindi niya isinuko, hindi niya ibinigay ang perlas. Okay? Hindi niya isinuko ang araw. Hindi niya isinuko ang rehiyon ng araw. Hindi niya isinuko ang dagat. Hindi niya isinuko ang silangan. Hindi niya isinuko yung Eden. Hindi niya ibinigay ang mga bagay na yon kahit kanino. Wala si Dr. Jose Rizal pinaghabilinan ng araw. Okay? Hindi niya pinagkatiwala ang rehiyon ng araw, hindi niya pinagkatiwala ang silangan, ni ang dagat, ni ang kanyang bansa, ay hindi niya ibinigay. Kahit kanino. Kundi yung buhay niya lang binigay niya sa Pilipinas. Okay? So, kung isusuko mo yung rehiyon ng araw, ay piluso po yan. Isusuko mo sa ancestors ng China ang rehiyon ng araw, ay di kasama yung kalangitan. Hindi mo malaking kalukuhan yan. Ang gusto nila, pati kalangitan ay maging pag-aari ng Chinese ancestry. Yan ang ibig sabihin nila.
Kasi ang gusto nila, silang founding father ng silangan, silang founding father ng dagat, silang founding father ng Eden, at ng rehiyon ng araw. So, hindi yan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na makakita ng inchik. Ang gusto ni Dr. Jose Rizal, makita yung jewel. Yung jewel, hindi yung pag-aari ng inchik. No? Yung jewel na yan, makikita sa dagat. At yung dagat, makikita sa silangan. Diba, sinabi rin Dr. Jose Rizal na yung jewel na yun ay yung perlas. Okay? At yung perlas na yun nasa dagat. At yung dagat nasa silangan. At yung silangan, at lahat ng yon, yung jewel, yung dagat, yung silangan, lahat yan ay nasa rehiyon ng araw. Okay? So, inhalin tulad ni Dr. Jose Rizal na yung kanyang bansa ay tulad sa perlas. Yung kanyang minamahal na bansa. Tulad sa perlas, tulad sa jewel. Hindi niya sinabing yung kanyang bansa ay tulad sa inchik. Dapat sinabi niya yan dyan. So, gusto ng mga ni Dr. Jose Rizal, dapat makita ng mga Pilipino, yung pangarap ni Dr. Jose Rizal na isang araw mapagmasdan naman kahit isang beses ng mga Pilipino yung bansa nila, hindi yung Chinese politicians. Pagbansan nila kung ano yung nasa dagat, mapagmasdan nila kung ano yung nasa silangan, at mapagmasdan ng mga Pilipino kung nasaan yung silangan. Diba, sinabi natin na nasa sky. Diba, sabi ni Dr. Rizal, yung rehiyon ng araw ay makikita mo sa sky. Okay? Nasaan yung sky? Nasa Milky Way Galaxy. Nasaan yung Milky Way Galaxy? Nasa kalangitan. Kasama ng ibang galaxy. Okay? So, sa rehiyon ng araw, meron dong silangan. Diba? Maliwanag na sinasabi ni Dr. Rizal, sa region of the sun ay mayroong silangan. At sa silangan may karagatan. At sa karagatang iyon, maliwanag na sinasabi niya, ay naroon yung kanyang minamahal na bansa. Diba? Na yan yung bansa niya. Maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na bansa niya ang dapat makita. Ngayon, anong bansa ang nandoon sa karagatan, sa malayong silangan o sa silangan, sa rehiyon ng araw? Maliwanag na kanyang sinasabi na hindi ito bansa ng inchik, kundi bansa ng mga Pilipino. At ang bansang ng Pilipino na yan ay walang pananampalatayang pumapatay. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng akusahan o mag-plant ka ng evidence na ang mga military mismo bibintangan mong terorista. Dahil sinabi na mismo ni Dr. Jose Rizal, kung Pilipino ka, dapat huwag kang mag-isip na ang Pilipinas ay lugar ng mga mamamatay tao. Dahil ang sabi ni Dr. Jose Rizal, lugar ng Diyos ang Pilipinas. Kaya hindi mo pwedeng pagbintangan na si Jose Rizal ay isang inchik na pinatay ng Diyos. Okay? Dapat igalang mo ang military ng Pilipinas dahil yan ay tagapagbantay ng Diyos sa bansang Pilipinas. Walang Diyos na galing sa Pujian Village of Aquino, Duterte, Xi Jinping, General Jefe, Marcos, Villar, Bongo,
Robredo, Alfredo Lim, no? Coangco, no? Kiyenan, o kung sino mang mga inchik na galing dyan sa mainland China. Hindi tungkol sa inyong ancestors ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Okay? Sa isang bansa na nasa dagat, no, na may atmosphere, may space, may valley. Okay? At lahat ng yan ay makikita sa bansang Pilipinas, hindi sa China. Okay? Kung nakatungtong ka sa Pilipinas, may makikita kang atmosphere ang Pilipinas, may space, may valleys, at yan ay sovereignty of God, dahil ang Diyos ang nag-ahari. Ang Diyos ang gumawa ng atmosphere, ng space, ng valleys, ng dagat, ng silangan, ng rehiyon ng araw, ng sky. So, paano mo sasabihin na founding father ng Pilipinas o founding father ng Diyos ay ang Chinese ancestors? So, malaking kalokohan yan, ano? So, ganun tayo binubudol, no? So, pagpapatuloy natin ang tracing our root, no? So, ang pinapaliwanag ni Dr. C. Rizal na yung kanya sinasabi tungkol dyan ay hindi tungkol sa history ng mga inchik sa Pilipinas o pagtatayo ng mga monumento, kundi ang pundasyon ng Pilipinas ay matagal nang nakatayo nandyan sa karagatan, at yung karagatan ay nasa rehiyon ng araw, at ang rehiyon ng araw ay nasa kalangitan. Okay, saan sa rehiyon ng araw? Nasa silangat. So yun ang ibig sabihin ni Dr. C. Rizal. Yan ang rehiyon ng araw. Yan yung sky na sinasabi. Diyan sa sky na yan, nandoon ang silangan or orient, no, ng ating planeta. At sa orient ng ating planeta, nandoon ang Pilipinas sa dagat. At yung rehiyon ng araw na andyan sa Milky Way Galaxy, yan yung solar system. So hindi pwedeng yan ay pag-aari ng inchik, ano? So sa madalit sabi, ito ang sinasabi ni Dr. C. Rizal, no? Your atmosphere, your space, your valleys, I'll cross. Okay? So pag sinabing atmosphere, ay sinusukat niya ng 10,000 kilometers above the surface of the Philippines or of the earth, no? So paano magiging founding father ng Pilipinas ang Chinese ancestors o sa Kiyenan? Kaya niya bang gumawa ng atmosphere? So ganyan kakalukuhan itong mga inchik na ito, no? Ang gusto nila, yung mga pangalan nilang ilagay dyan sa atmosphere, no? Sinasabi ni Dr. C. Rizal, Pilipinas ang nandiyan sa atmosphere na yan, nasa dagat na yan, tapos sasabihin mo ancestors ninyo ang nandyan, ano? So yung mga kalukuhan ninyo ay itigil niya, ano? So ito ang nangyari noong 1986, ano? At yun yung flowchart ng nangyayari sa Pilipinas, ano? Gusto nilang itago yung kanilang terrorism na ginagawa sa Pilipinas, pero gusto nilang maging hero kasi ang gusto nila ipaglaban hanggang kamatayan ang kanilang ancestry dyan sa province of Fujian. At nagfi-feeling victim sila, na sila yung biktima sa Pilipinas at sila yung national hero ng Fujian ancestry. Ganyan ang nangyayari, ano? So nag-infiltrate itong kabataan makabayan na sila ng province of Fujian